May mga lugar na kahit lumayo ka na, sinusundan ka pa rin. May mga pangalang kapag binanggit mo, parang may gumigising. At may mga kwento kapag ikinwento mo, ikaw ang nagiging susunod na karakter. Ako si Miguel Alvarez, at kung naririnig mo ang kwentong ito, baka huli na. Alas 3 ng madaling araw nang tumunog ang telepono ko. Hindi normal, walang tumatawag sa oras na iyon. Parang static, mahinang paghinga, isang boses na pilit pinipigilan ang iyak. Kuya, tulungan niyo po kami. Bago ko po masabi ang hilo, naputol. Pagtingin ko sa call log, no caller ID. Pagbukas ko ng laptop, may bagong email. Walang sender, walang subject. Isang attachment lang. Larawan ng isang baryo. Kulay abo, parang patay. Pero ang mas kakaiba, walang anino ang mga bahay. Sa gilid ng larawan, may nakasulat, "Huwag kayong magtagal." Bilang journalist, alam kong delikado. Bilang tao, alam kong may mali. Pero tinanggap ko pa rin. Tinawagan ko ang team. Ana Reyes, isang photographer, mahilig sa abandoned place. Joel Navarro, videographer, skeptic, takot lang sa ipis. Si Ramon Cruz, driver, tahimik, iwas makipag-eye contact nang banggitin ang San Lucas. Nang sabihin ko ang destinasyon, napamura si Ramon sa ilalim ng hininga. Habang nasa biyahe, nagsalita si Ramon. "Sir, may mga lugar pong hindi dapat ginagalaw." Tinanong ko kung bakit. Hindi siya sumagot agad. Kasi gumaganti. Habang papalapit, napansin naming paikot-ikot ang daan. Parihong puno, parihong kurbada. 3 beses namin nakita ang parihong sirang waiting shed. Hindi na tumawa si Joel. May nakita kaming matandang lalaki sa gitna ng daan. Kuminto kami. Paglapit ko, napaatras ako. Wala siyang mata. Itim ang loob ng talukap niya. "Huwag niyo silang gisingin," sabi niya. Paglingon ko kay Ramon, nanginginig siya. Pagbalik ko ng tingin, wala na ang matanda. Tahimik, sobrang tahimik. Parang hinihigop ng hangin ang tunog. May mga bahay na may plato pa sa mesa. May laruan sa sahig. Parang may umalis, pero hindi nakaalis. Ang simbahan ang sentro ng baryo. Sunog ang bubong. May amoy. May amoy ng uling kahit matagal ang panahon. Sa pinto, may ukit. "Huwag magdasal kung hindi ka handang magbigay." Habang nagsiset up kami, may sumigaw. Isang bata. Medyo malapit sa amin. Tumakbo si Joel palabas. Wala siyang nakita. Pero sa recording niya,
May boses sa likod niya. Nakita ka na namin. Pinakita ni Ana ang mga kuha niya. Sa bawat litrato, may dagdag na tao, pumaparami. At sa huling litrato, nakatingin sila diretso sa kamera. Nakangiti. Sunog ang mukha. Doon umamin si Ramon. Noong araw, nagkaroon daw ng ritual ang baryo. Alay ng malinis para raw manatiling ligtas ang lugar. Mga bata ang pinili. Nang umatras ang ilan, sinunog ang simbahan para takpan ang kasalanan. Pero hindi namatay ang lahat. Isang gabi, naririnig namin ang yabag ng paa sa bubong. May naglalaro sa labas. Pagbukas ko ng pinto, may batang babae. Sunog ang kalahati ng mukha. Kuya, ikaw ba ang kapalit namin? Kinabukasan, wala na si Jewel. Nakita namin ang kamera niya sa altar. Sa video, may mga kamay na umahawak sa kanya mula sa sahig. Hindi siya humingi ng tulong. Humiingi siya ng tawad. Sa ilalim ng simbahan, may lagusan. Buto, pungo, maliit. May mga pangalan sa pader. Kasama ang pangalan ni Ramon Cruz. Aminado si Ramon, siya ang nakatakas noon. Isa siya sa mga batang inalay, pero nabuhay. Kaya bumabalik sila, may kulang. Lumabas ang mga multo. Hindi galit, hindi nananakot. Isang alaala ang kapalit ng kalayaan. Hinila nila si Ramon. Hindi siya lumaban. Ako at si Ana ang natira. Tumakbo kami, pero bawat liko ng San Lucas. Hanggang tumigil si Ana. Kung walang maaalala, wala na sila. Bumalik siyang mag-isa. Pinilit kong sundan. Pero isinara na ng simbahan ang pinto. Sigaw, apoy, katahimikan. Nagising ako sa labas ng baryo. Akala ko tapos na. Pero gabi-gabi, alas 3, tumatawag ang telepono ko. Isang boses. Tubig na ay dali. Miguel, What na ay? huwag mo kaming kalimutan. At ngayon, ikinuwento ko na. Ibig sabihin, ikaw na ang nakakaalala.